Pag-aaralan po natin, ito pong banta ng Iglesia ni Manalo o banta ni Manalo sa magitan ni Sabala na hindi sila titigil. Kahit na nahuli na o ibig sabihin na ipakulong na ng ombudsman na si Marcoleta. Ngayon, nagbanta po sila para hindi po mapahiya sa karamihan o sa ginawa po nilang rally. Kaya nagbanta po sila sa tinatawag na gobyerno na hindi sila titigil. Ito po ang paksang pag-aaralan natin. Pero bago po tayo pumunta sa paksa, gusto ko po munang ipapansin sa inyo yung ginawang rally. Si Manalo, nagsagawa po sila ng rally. Ito po yung tinatawag nilang rally muna, permit later. Kumbaga, ang palasak na nangyari, surprise rally. Alam niyo po, meron po, bago nahuli si Marcoleta, meron pong kahilingan si Manalo sa magitan ni Sabala, tutol sila sa pagbaluktot sa batas. Sino po ang nagsagawa ng rally muna, permit later? Si Manalo. Alam niyo po, ang pagsasagawa po ng rally, kailangan kumuha ka muna ng permit bago ka mag-rally. Ang ginawa po ni Manalo, binaluktot niya yung batas. Ibig sabihin, hindi po siya sumunod sa batas na permit muna bago rally. Ang ginawa po niya, rally muna, permit later. Ngayon, alam niyo po kung ikinasama po ng Iglesia ni Manalo yung tinatawag na rally muna, permit later. Ikinasama po nila. Hindi po nila ikinabuti. Pero ako, pabor po ako sa ginawa nila. Bakit po ikinasama ng Iglesia ni Manalo yung ginawa ni Manalo na rally muna, permit later? Meron po kasing nabisto rito. Mas maganda po, pakinggan na lang po ninyo. Ito po, pakinggan po ninyo. Imposible raw na walang nagtimbre sa PNP na magrarally ang INC sa EDSA. Isa nga ba itong failure of intelligence sa panig ng mga otoridad? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sang-ayon ng political commentator na si Attorney Jess Falsis kay former Senate President Frank Drilon na nagkaroon ng failure of intelligence sa naganap na pop-up rally ng Iglesia ni Cristo madaling araw ng June 30. Ayon kay Falsis, Lunes pa lang, kumakalat na ang usap-usapan sa text at social media chat rooms na magkakaroon ng kilos protesta matapos i-anunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na sasampahan na ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta. Una nang sinabi ni Falsis noong June 30 sa On Point ng Billionaire News Channel na mas ikinagulat niya pa na walang mobilized forces ng gobyerno nang magsimula ang rally kaysa sa pagkakaroon mismo ng rally ng INC. I think the government was surprised, but online there was already chatter over the weekend about a quote-unquote surprise rally. Ano na, madami na mga nag-leak na meron daw ganung plano, etc. So I was surprised na walang mobilization ng government, especially given the recent white ribbon nung Sunday. So they should have monitored this week na baka meron din, no? And online chatter should have reached them kasi everything is on social media nowadays anyway. Ayon sa multiple informants ng PNC, mula sa hanay ng matataas na opisyal ng PNP, miyembro ng Iglesia ni Cristo ang lahat ng police directors na may jurisdiction sa EDSA White Plains. Bukod kay NCRPO Chief Anthony Aberin, INC member din daw sina Quezon City Police District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio at si Eastern Police District Director Brigadier General Melesio Madato Buslig Jr. EPD ang police force na may jurisdiction sa southbound na bahagi ng EDSA White Plains. Ani Falsis, imposibleng hindi alam ng mga pulis na magkakaroon ng surprise rally lalo na't sila mismo ay miyembro ng INC.
isang surprise rally talaga ang naganap. Alam niyo po, ito po ang isa sa mga dahilan sa nangyari pong ito. Dito na bisto si Manalo. Si Manalo, karamihan ng mga nasa ahensya ng gobyerno, mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Pati po sa mga PNP. Hindi lamang po sa mga PNP, pati sa mga ahensya ng gobyerno, sa local o sa national. Ngayon, sino po ang lumabag sa batas? Rally muna, permit later, si Manalo. Siya po ang bumabaluktot sa batas. Hindi siya sumunod sa batas. Ngayon, bakit hindi po napag-alaman? Alam niyo po, ang pondo ng intelligence fund, 1.8 billion. Ibig sabihin itong mga nasa PNP, binulsa nila yung intelligence fund. O nagsawalang kibulang sila. Dahil sekta nila ang magrarally. Kaya dito po napagtuon ng pansin ng gobyerno na ang kalaban nila ay si Manalo sa pamamagitan ng mga miyembro. Alam niyo po, si Manalo kasi above the law. Pwede niyang gawin ang gusto niya. Ang akala niya, hindi mabibisto yung ginagawa niya. Yung katulad po ng rally muna, permit later. Alam niyo po, hindi lang kasi naging issue ito. Ito po ngayon ang kinakatakutan ng gobyerno kung gagayahin si Manalo. Si Manalo ba nasa good example ba siya o bad example? Kayo po ang ngayon ang humantong. Bakit nagagawa niya? Kasi po karamihan ng mga miyembro nasa PNP, nasa mga ahensya ng gobyerno, anong kailangan gawin? Ngayon ng gobyerno na ang alam na nila na ang pinakakalaban nila ay si Manalo. Dahil si Manalo po above the law. Sa nangyayaring ito. Kaya po, alam niyo po, meron pa akong nakita sa social media. Sabi ng isang general kung saan daw yung nakararami. Paano po kung dumami yung tumugon sa rally? Kasi po ang ginawa nila sa rally, paralyze. Pinaralyze po nila. Masama po bang mag-rally? Hindi. Kailan naging masama yung ginawa ni Manalo? Rally muna, permit later. Magiging good example ba siya sa mga tao? Hindi. Sino ngayon ang bumabaluktot sa batas? Si Manalo. Sa pamagitan po ni Sabala. Bakit natatakot ngayon ang gobyerno? Kung gagayahin po nila si Manalo. Gagayahin po kasi ni si Manalo ngayon. Anong gagawin ngayon? Kasi po alam niyo po yung mga pulis, berdugo yan. Kapag walang permit. Berdugo yan. Kapag walang permit, ang isang rally. Pero anong ginawa po nila? Bakit? Kamiyembro nila, kasekta nila, kareliyon nila. Kaya matagal ko nang sinasabi, kapag ka lumaban ka kay Manalo, halimbawa, meron kasing mga tao na gusto nila baguhin ang sistema ng gobyerno. Gusto nilang baguhin ang sistema ng gobyerno. Ang turo ko, ang ibagsak niyo muna si Manalo. Dahil si Manalo nangingibabaw sa gobyerno. Paano niya nagagawa na mangibabaw sa gobyerno? Ang babasahin ko sa inyo ay isang pasugo ng iglesia ni Manalo para maunawaan at maintindihan po ninyo kung paano niya nagagawa. Narito po. Ito po ay inilantad nila sa panahon ni Joseph Estrada. Ito po. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugong ito kung anong pamamaraan ni Manalo kung bakit above the law siya. Pangulong Tudling, isang pangako sa sambayan ng Pilipino. Ang ginagawa po nila kasi, sambayan ng Pilipino, hindi po iglesia ni Manalo. Isang pangako sa iglesia ni Manalo dapat.
Pero dito po, ang ginagawa nila, isang pangako sa sambayan ng Pilipino. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon, ang resulta ng halalan noong Mayo 11 at mababanaag na magwawagi siya sa pagkapangulo, si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid na Eranio G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataong din niyaon, ay ipinaabot ng kapatid na Eranio ang pagbati ng mga ministro at kaanib ng Iglesia sa magiging pinuno ng Republika. Subalit sa kanyang pagbati ay mariing ipinagunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan 2 linggo bago ganapin ang pambansa at panlokal na halalan. Para ma-under ang mga politiko, meron silang pipirmahan sa gusto ni Manalo. Kaya nakakataas si Manalo. Above the law siya. Puntawagan. Ito po. Tutol ba sila sa paglabag sa batas? O tutol ba sila sa hindi po? Bukang bibig lang nila. Bukang bibig ni Manalo sa magitan ng sabala, tutol sila sa pagbaluktot. Sino po ang gumawa ng rally muna, permit leader? Si Manalo. Sino ngayon ang bumaluktot sa batas? Si Manalo sa magitan ni sabala. Kaya nakapagsagawa sila ng ikinabuti ba nila yung rally? Hindi. Nabisto. Kung bakit kahit na meron pong 1.8 billion na intelligence fund, nasupresa ang gobyerno. E bunga po ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo sa bawat ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga PNP. Eh sino po ngayon ang kalaban ng gobyerno? Si Manalo. Ang gusto ni Manalo, kung anong gusto niya, magagawa niya sa gobyerno. Mali po yun. Alam niyo po, meron pong batas na separation of state and religion. Si Manalo po kasi ganito ang nangyayari, para magkaroon po kayo ng alam. Si Manalo kasi nakakapagdikta siya sa mga miyembro niya. Kung nagagawa niyang magdikta sa mga miyembro niya o sa mga alipin niya, eh gusto niyong gawin pati sa gobyerno. Paano po nakakapaglagay si Manalo ng mga politiko sa pamagitan po ng black voting? Siya ba ay merong requirement? Meron. Anong requirement? Yung mananalo. Kaya alam naman po natin, pinag-aaralan nila. Ang problema po, ang lumalabas sa mga politiko kasi, lahat corrupt. Sino pong dahilan? Si Manalo. Nagagalit po ngayon si Manalo at ang kanyang mga ministro na kayo ang nagpaupo sa mga korap. Nagagalit sila dahil sinasabihan sila na kayo ang dahilan kung bakit korap ang mga politiko. Dahil kayo ang nagpapaupo. Dito na po papasok si Marcoleta bilang miyembro. Wag. Dito po kasi si Marcoleta ay iglesia ni Manalo. Bakit sila nagkaroon ng rally? Para tigilin na magsampa ng kaso ang ombudsman. Isang uri ng pananakot. Tatakutin nila ang ombudsman para huwag matuloy. Pero alam ba nila ang batas na separation? Alam. Babalututin nga. Pero bukang bibig nila, tutol sila sa pagbalutot sa batas. Sino po ngayon ang nag-uupo ng mga korap na politiko? Si Manalo. Pagkatapos meron po silang panawagan na transparency for better democracy and accountability. Bakit hindi po nila naturuan yung miyembro nila na si Marcoleta? Para hindi makasuhan. Alam niyo po, ang ginamit pa ni Marcoleta para mahuli siya sa sariling bibig. Yung iglesia ni Manalo na net 25.
po si Manalo kaya siya nagkaroon ng Eagle Broadcasting System para maglahad ng katotohanan. Ang layunin pala ni Manalo, hindi po maglahad ng katotohanan. Siya ay maglalahad ng kasinungalingan sa magitan ni Marcoleta. Ang kasamaan po kasi ng iba, bakit National TV ang bukang bibig? Bakit hindi direktang Net 25? Dapat direktang Net 25 ang ginamit ni Marcoleta para mabisto. Nahuli siya sa sariling bibig. Miyembro ni Manalo. Sino po ang naglagay kay Marcoleta bilang senador? Alam niyo po kung pinag-aralan po ninyo, bakit 8 ang ipinadala ni Manalo para po mailuklok si Marcoleta. Ginawa nila ng paraan. Eh ang problema, nakasuhan po ng plunder. Sa ngayon, gumagawa ng mga pamamaraan para hindi siya manatili doon sa kulungan. Kaya malaking kahihiyan po kay Manalo. Kaya ngayon, tanggapin nyo na kayo ang dahilan kung bakit mga kurap, ang mga politikong nakaupo. Bakit? Eh wala kayong layang pumili ng mga politiko. Dapat po sa iglesia, hindi po masamang. Dapat ang ginawa ni Manalo, ang ginagawa sana ni Manalo, doon sa mga miyembro. O sinong gusto niyong politiko? Hindi po eh. Ang bukang bibig niya, huwag na kayong makialam sa politika. Ang totoo po, nakikialam sila kaya bumubo. Ang pakikialam lang kasi nila, participate nila sa pakikialam, yung bumuboto lang sila, wala silang karapatan. Ngayon, si Manalo po ngayon, binali niya yung kanyang patakaran. Huwag kayong pumasok sa politika. Sino po ang nagpasok kay Marcoleta? Si Manalo. Pero bukang bibig niya, huwag kayong makialam sa politika. Ititiwalag namin kayo mga kapatid. Eh bakit alam ko yan? Eh dati po ako miyembro. Alam niyo po si Manalo kasi wala na siyang tiwala sa mga hindi niya miyembro. Dahil si Manalo po kasi kailangan niyang proteksyon sa mga politiko. Dahil si Manalo, ito po yung dahilan. Dito, kaya ako wala po kung kinikilingan sa mga politiko. Wala po akong gusto. Hindi ko gusto si BBM, si Sara, kung sino-sino politiko. Alam niyo po kung bakit. Kasi po, ang paniniwala ko, eto si Manalo. Above the law siya. Kaya meron akong nakitang bondok pa ang pangalan nun na isang abogado. Bakit daw nilalapitan si Manalo? Kasi po si Manalo po kasi, alam niyo po, meron kasi ang mga politiko, meron nang nagtanong sa akin yan eh. O nagsabi sa akin, Bong, sabi niya, kahit mali si Manalo, lalapitan namin siya. Ibibigay namin ang kahilingan niya. Dahil nakakapagpanalo. Yan po ang ugali ng mga politiko para maintindihan po ninyo. Si Manalo po, hindi po siya sumusunod sa Biblia. Mas maganda po babasahin natin. Yung pong ginawa niya rito, yung pagpapapirma, si Manalo po, above the law siya. Patandaan niyo, nakakataas siya sa gobyerno. Pero pagkadating sa Biblia, dapat si Manalo magpapasakop sa gobyerno. Kaya mali po yung ginawa nila sa paso. Ganito po ang ating matutunghayan. Mas maganda po babasahin ko sa inyo. Sa magandang balita, Biblia, aklat po ng Roma, Kapitulo 13, talatang 2 hanggang 3 po, pakinggan po niyo. Roma, Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 3. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos, at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat makatakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila.
ang gumagawa ng mabuti? Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at pupurihin ka nila. Sino po ang bumaluktot ng batas para magkaroon po sila ng rally muna, permit later? Dapat po bigyan ng aksyon ito. Kung hindi po bibigyan ng aksyon ito ng gobyerno, tutularan si Manalo. Malaking panganib po sa gobyerno ang ginawa ni Manalo. Kasi po, bad example si Manalo. Kaya po itinigil nila yung rally. Kasi po, hindi po sila mapagbigyan. Ang ginawa po kasi ito po yung ginagawa ni Marcoleta. Si Marcoleta, isa siyang magsasaka. Ginamit niya ngayon si Manalo bilang korte ng tao. Bakit ginamit ni Marcoleta si Manalo? Ginawa niyang parang korte ng tao. Para yung mga ibon, hindi nila pipinsalahin o hindi nila kakainin, lalo na kung palay. Kaya ang nangyari po, yung mga ibon hindi natakot. Kaya ang nangyari po, natuloy yung kaso. Kaya walang silbi po yung rally. Sino ngayon po ang nasurpresa? Si Manalo. Kung tutuusin, dapat bigyan ng pansin to. Lalo na yung mga miyembro niya na nasa PNP. Alam niyo po yung pananakot pa ng iba nung una eh. Walang pwedeng mag-serve ng warrant kay Marcoleta dahil takot sa kanyang sekta. Wala pa naman palang warrant of arrest. Alam niyo po ang totoo niyan, batay sa aking napapanood, si Marcoleta, para hindi lumabas ang warrant, pumunta siya. Hindi niya alam. Pero pinalalabas niya na sumuko siya. Kaya kung mapagpansin po kayo, si Marcoleta talagang lalabas yung sa ayat sa gusto lalabas. Malaking kahihiyan po kay Manalo na si Marcoleta mauwi. Kaya po nagbabanta si Manalo sa magitan ni Sabala. Hindi sila titigil. Ilalantad daw po nila yung nakawan na nangyayari sa gobyerno. Alam niyo po, yung pong ginagawa ni Manalo na hindi sila titigil sa paglalantad ng nakawan sa gobyerno. Dapat ang gobyerno kikilos laban kay Manalo. O magdeklara ka ng source of income. Alam niyo po si Manalo kasi, nagsimula ito noong 1986. Si Manalo pinaralyze niya ang kanyang mga ministro. Para bigyan po kayo ng idea, si Manalo, ginawa niyang mangmangang mga ministro niya. Si Manalo, meron po siyang tinatawag na doktrina. Ang pinalalabas ni Manalo sa magitan ng mga ministro, ang source of income lang nila voluntary contribution. Pero kung papansinin po ninyo, si Manalo kasi nagbuo siya ng chart administration. Gumagawa sila ng administrative rules. Ngayon, itong chart administration, para hindi kalabanin, gumawa siya ng utos, huwag lalaban sa pamamahala. Ang tanging source of income po ba ni Manalo ay voluntary contribution, pandoktrina na hindi po. Ang ginawa po niya, nagtuturo sa magitan ng BEM, may bayan. Bachelor Evangelical Ministry. Sa kabila po na turo ni Kristo, ang upahan, hindi tunay. Pero dahil sa sumusunod sila kay Manalo, kaya ang pag-aaral sa BEM, may bayan. Ang pagnenegosyo ng pasugo, itinuro na nga ni Kristo, ay ni Apostol Pablo, 2 Corinto 2:17, today English version. Ginawa pa rin nila. Ang iglesia ni Manalo walang lalabas sa turo sa magitan ng ministro na meron silang kinikitang bayan. Ang palalabasin ng ministro sa magitan ng pandoktrina, voluntary contribution lang. Kapag ka nagturo ka na meron kang kinikitang bayan, halimbawa, ministro ni Manalo, nagturo siya na meron siyang kinikitang bayan sa magitan ng eskwela, ng hospital, kung ano-ano, dudukutin siya ng mga pulis ng miyembro ni Manalo, pero nagtatrabaho sa gobyerno. Katulad po ng ginawa nila kay Ruel Menor.
Kaya kung matino po ang gobyerno, dapat si Manalo magdeklara siya ng source of income. Ito po yung hinahanap ko. Dapat bigyan ng obligasyon si Manalo na magdeklara siya ng source of income. Huwag na magbayad ng tax. Pero sino po ang gagawa niya? Kung takot ang mga politiko. Ako po yung ginawa nila kay Marcoleta, hindi ko na inaasahan na makakarating pa ng ombudsman o ng sandigang bayan. Hindi ko na inaasahan yan. Dahil lang piyersa talaga ni Manalo. Malakas. Pero, ito po ang nangyayari o nagagawa o nagaganap sa Iglesia ni Manalo. Basahin ko po sa inyo, Oseas 4, talatang 7. Babasahin ko po sa inyo, Oseas. Ito po ang nangyayari ngayon sa Iglesia ni Manalo. 4, talatang 6 hanggang 7. Ito po. Ito po yung nangyayari ngayon. Ang aking bayan ay mawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Alam niyo po, kaya ulitin ko, nakalimutan kong sabihin. Ang totoo pong motibo, ibig sabihin, kaya nakakapanghikayat sila sa rally. Ang inilalabas kasi nila sa mga miyembro, yung flood control corruption. Ang tunay na issue kay Marcoleta ay yung pong pagsasalita niya sa Net 25 na pag-aari ni Manalo kung saan siya nahuli sa sariling bibig. Kaya nga ang bukang bibig ni Marcoleta, imbento. Ang tanging kasalanan lang niya ay yung magsalita siya ng totoo. Ano ba yung totoong sinabi niya? Alam niyo po, babasahin ko po sa inyo. Ang ating bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin din lilimutin ang iyong mga anak. Habang lalo silang dumarami, lalo silang nagkakasala laban sa akin, aking papalitan ng kahiya ng kanilang kaluwalhatian. Si Manalo kasi sinungaling sa magitan ni Sabala. Alam niyo po kung tutuusin, kung papansinin niyo si Marcoleta, nasasabi ni Marcoleta sa kanyang mga kapwa-senador, wala kayo kasing legal background. Ito bang si Manalo sa magitan ni Arnel Tumanan, si Manalo sa magitan ni Edwil Sabala, meron ba silang legal background? Bakit silang ginagamit na tagapagtanggol ni Marcoleta? Hindi po masamang mag-rally. Kumuha ka muna ng permit. At ang pagsasalitain mo ay yung mga abogado. Dalang kaso sa gobyerno. Hindi po reliyon. Dito nga po separation of state and religion, di naintindihan niya. Naintindihan ba ni Manalo yung separation of state and religion? Bakit? Abad the law Si Manalo po kasi gusto niyang magmando sa gobyerno. Tangi sa kanyang mga miyembro. Sinasakop niya yung sana ang sabihan si Manalo o Manalo, humangga ka lang sa mga miyembro mo na magdikta. Huwag mong didiktahan ng gobyerno. Walang magsabi ng ganyan lantaran. Ano po ang gagawin ng Diyos? Kahit na marami sila, papalitan ng kahiya. Kasi kulang ang karunungan. Babasahin ko po sa inyo aklat po ng Isaias. Ito po yung natupad sa Iglesia ni Manalo. Isaias 24:15-16. Pasingin po nito. Isaias 24:15-16. Paborito po ng Iglesia ni Manalo. Isaias 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat.
Mula sa kadulo-duluang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit. Ngunit kalwalhatian sa matuwid, ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawan na may lubang kataksilan. Ang lupa naman ay naduman sa ilalim ng manandoon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alitong tunid, sinira ang walang hanggang ipon. Si Manalo po kasi, kailangan niya ang proteksyon sa mga opisyal ng gobyerno. Kailangan niya. Bakit? Magnanakaw. Pero bukang bibig ni Manalo sa magitan ni Sabala. Hindi sila titigil na ilantad yung pagnanakaw o yung nakawan na nangyayari sa gobyerno. Eh si Manalo mismo magnanakaw. Ilalantad ba din ni Manalo kung paano siya nabubuhay? Si Manalo po nang lilimos lang. Ilalahad ba ni Manalo na siya sa mga ministro na lang niya? Si Manalo ba meron bang maglalahad na eto po yung tagapangasiwa, tagapamahala namin, meron po siyang eroplano? Wala. Meron bang maglalahad sa mga miyembro niya na eto pong tagapangasiwa namin, merong helicopter, may bahis? Wala. Yun na nga lang kumikita siya ng bayan. Sa mga ginang eskwelahan, hospital, kung ano-ano. Ilalahad ba nila? Hindi. Eh bakit nagagawa niya? Pinaralyze niya kasi. Ginawa niyang mangmang ang kanyang mga kanin. Ang kanyang mga ministro. Eh sino ngayon ang magbibigay ng protection kay Manalo? Bisa ng gobyerno. Kaya above the law siya. Pronto? Dono. No, pompa. No, niente. Ciao, ciao. No. Va bene. Mm. Mm. Quattro bancali, sì, sì, va bene. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Kaya nga po si Manalo, magnanakaw po. Kaya bago kayo, lalo na yung sinasabi ni Manalo sa magitan ni Sabala na hindi sila titigil yung banta niya sa gobyerno. Hindi sila titigil. Alam niyo po, dapat si Manalo babasahan ng talata ng Biblia. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Roma, Kapitulo 2, talatang 21. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Roma sa New Filipino Version ko po babasahin. Pakinggan po ninyo kung ano nakasulat dito. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Paano po nabubuhay si Manalo? Isasabihin ba niya, ako nanlilimos lang, naka-aeroplano. Ako nanlilimos lang, nakabahay sa Forbes Park, 1 billion. Ituturo ba ni Manalo? Ituturo ba ng mga ministro niya na sila ay nanlilimos lang? Ano magtuturo na? Naakala mo
nagmamalasakit siya sa gobyerno. Sasabihin, hindi raw sila titigil sa paglalantad. Kaya kung kilala mo si Manalo, nanlilimos ka lang, nakaroplano ka. Paano ka nabubuhay? Sino pinaghihirap mo? Alam niyo po, kailangan pa bang magtalata ng Biblia? Mananakot si Manalo sa makita niya sa bala na hindi raw sila titigil. Alam niyo po, nakakapikon pero dito po, tinuturuan ko yung mga nasa gobyerno. Alisin ang mga miyembro ni Manalo sa bawat ahensya ng gobyerno. Magagamit ni Manalo yan. Isang pamamaraan ng pananakop yung naglalagay siya ng mga miyembro. Lalo na sa parte po ng militar, sa parte ng mga PNP. Hindi po malalantad yung, halimbawa yung surprise. Dahil ang pinaglilingkuran po nila hindi ang estado, kundi yung simbahan nila. Dahil nakakahigit po yan, above the law si Manalo sa tinatawag na gobyerno. Dapat po baliin ang ganyang sistema. Sino po ang gagawa sa mga politiko na magsasabi kay Manalo, o mag-declare ka ng source of income, huwag ka nang magbayad ng source of income, magbayad ng tax. Mag-declare ka lang. Gamitin mo yung mga ministro mo. Yan nangyayari po, wala eh. Ang berdugo po sa gobyerno, walang iba kundi si Manalo. Pero napahiya si Manalo. Alam niyo po, kaya yung pong, ako naman naiintindihan ko naman si Manalo sa pamagitan ni Sabalo, na hindi sila titigil. Para lang po hindi lumitaw yung pagkapahiya nila. Kaya nagiging bukang bibig nila ngayon. Nakikita ko sa social media. Para lang hindi po mapahiya ng todo si Manalo sa pamagitan ni Sabalo. Kaya bukang bibig nila na sa kanilang mga membro na o sa social media na ilalantad nila yung pagnanakaw. Alam niyo po, kung tutuusin, si Manalo mismo. Bakit po napahiya sila? Kasi po, ayaw nila kasing tanggapin na sila ang naglalagay sa mga korap ng politiko. Eh sino pong inilagay nila? O ipinilit nilang ilagay bilang senador? Kamiyembro nila, si Marcoleta. Eh nakasuhan, nakakulong. Si Manalo po kasi ayaw niyang magbayad ng tax sa gobyerno. Ito po, babasahin ko sa inyo. Hayaan manatili ang tax exemption sa mga exemption ng mga institusyong pangreliyon. Mga Pangulong Tudling, ang pasugong ito, Volume 49, Number 2, February 1997. Ang pag-aalis ng tax exemption sa mga pangreliyong institusyon ay totoong makauubos ng pondo ng pangreliyong sektor at lubhang makakahadlang sa pagsasakatuparan nila ng mga gawain tulad ng pagtuturo ng moralidad, pagkatakot sa Diyos, at pagsunod sa batas. Pagsasagawa ng mga pagsamba at nakapagtatanim sa isipan at puso ng tao ang kahalagahan ng reliyon at ng mga mabubuting gawa. Pagtuturo ng pagpapahalaga sa buhay ng mga isinilang na o hindi pa. Paglutas ng mga kaguluhan, pagsasagawa ng mga proyektong panglipunan at kawang-gawa para sa mga kapuspalad nating kababayan. Pagbibigay ng edukasyon sa tao, pagsasapuso ng kagandahang hasal at ng mga gawa ng isang mabuting mamamayan at iba pang gawain na makalilikha ng mabubuting mamamayan na hinahangad ng Estado. Alam niyo po si Manalo kasi, kaya malaking pagkapahiya niya sa nangyari kay Marcoleta. Siya po kasi ay lumilikha ng mabubuting mamamayan. Alam niyo po, hindi kayo kikidalanin kulto. Hindi kayo sasabihan na kulto. Alam niyo po, yung iba pa nga, sinasabi nila, kung merong
Yakuza sa Japan. Sa ngayon, sa Pilipinas, merong iglesia ni Manalo. Eh bakit? Ang binibigyan kasi nila ng kapurihan, binibigyan o pinaglilingkuran ng tao ng mga kaanib si Manalo. Kaya totoo po, meron po kayong yung tinatawag na Lord, drug lord, gambling lord, praise the Lord. Paano kayo mayaman? Magdeklara ka na source of income. Naghahanap kayo ng pagbulan. Eh samantalang ikaw mismo magnanakaw. Paano kayo mayaman? Bago kayo maglahat ng corruption sa panig ng gobyerno, bakit di muna kayo maglahat ng source of income? Sinong magpapakilala sa inyo na itong aming tagapangasiwa, tagapamahala, may aeroplano, nanglilimos lang? Wala. Nanglilimos lang, may helicopter. Nanglilimos lang, may bahay sa Corvus Park. Kaya si Manalo hindi po sa pinababasahan ng talata ng Biblia. Alam niyo po kung babasahan ng talata ng Biblia. Si Manalo hindi niya magagawa yung lifestyle niya ngayon. Hindi magagawa yan kung nagbabasa ng Biblia ang mga tao. Babasahin ko po sa inyo. Ito po. Ang babasahin ko sa inyo, Filipos 2. Kapitulo 2, talatang 7. O Kapitulo 3, talatang 7, 8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Si Manalo ba? Kaya hindi po lumalabas eh. Meron siyang tagapagsalita. Eh kung pababasahan siya ng talata, katulad nito, 3, 7, 8. Inaari ba niyang kalugihan ang lahat ng bagay? Naka-aeroplano, nakabahay sa Corvus pa. Eh lalo po niyang hindi babasahin ito. Kung palabas po kayo ng Biblia, maraming mga talatang itinatago ang iglesia ni Manalo. Babasahin ko po sa inyo. Unang Korinto. Dagdag kaalaman po sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Unang Korinto 4. Ang babasahin ko sa inyo 11, 12, 13. Hanggang sa oras na ito, nangagugutom kami at nangahuhuwaw at mga hubad at mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Si Manalo ba mababasa ba niya ito? Hindi. Kaya nga meron siyang tagapagsalita kung anong gusto niya. Kung ano yung ipinasasabi lang niya. Itutuloy ko pa ba ang basa? Panalilimos ka lang ah. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangahuhuwaw at mga hubad, mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Kami nangagpapagal, nangagsisigawan ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala, kami nangagpapala. Bagamat mga pinag-uusig, ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisirang puri, ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit ng saldibutan. Ang lahat ng bagay hanggang sa ngayon. Asukal. Si Manalo ba yagit? Nanglilimos! Kung tawagin nila tulong. Si Manalo po, hindi niyo po naiintindihan. Si Manalo, kailangan niya ang proteksyon sa mga politiko para makahingi siya ng mga bagay katulad po ng eto, ipopwesto mo. Eto, ipepwesto mo. Eto, ipepwesto mo. Na-discover na yun. Bakit hindi nila napag-alaman yung ginawang rabi? Kasi po karamihan ng mga nasa PNP, high-ranking posisyon, mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Mas sumusunod sila sa kanilang sekta kaysa sa gobyerno.
Dapat bigyan po ito ng pansin ng gobyerno na ang pinakakalaban nila ay si Manalo. Ang ikinakakatakot dito, yung tutularan si Manalo. Yung rally muna. Permit later. Alam niyo po, kung magrarally kayo na walang permit, lalo na yung mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, mga pulis, berdugo yan. Pero bakit sila magsasawalang kibo? Dahil ang kanilang sekta magrarally. Magsasawalang kibo sila. May pondo 1.8 billion Anong dapat gawin ngayon? Hindi tanggalin. Kaya sinasabihan ng lahat, kilalanin ninyo yung mga iglesia ni Manalo sa bawat ahensiya ng gobyerno. Sila ang magpaparalyze sa gobyerno para tinghaling mayaman ang kanilang sekta. Ito po ang aking pagpaksang na ipaglingkod. Maraming pong salamat sa inyo.